hindi mo makuha. Kasi nga, hindi daw ikaw yan. Ba't tinanggap ng cashier lahat pangalan mo? Pag magkakacheque, pahirapan ka. Kami wala akong pahirap. Pag lahat sa Friday nagka-cheque, kunin mo. Anong pangalan nyo, ma'am? Persia. Ba? Parang Prince of Persia. Persia, ma'am. Ano yun? S o C? O yung S mo, ma'am, naging dalawa. Ilan ba ang S mo, ma'am? Sa Persia, ilan ang S? Isa. Kung ang S mo sa Persia, ma'am, naging dalawa, tama o mali? Mali. Tama? Sa ibang kumpanya, dahil mali ang pangalan niya, yung S na isa naging dalawa, eto gagawin. Para maging correct yun, ano gagawin? Mag-fill up ka ng affidavit of discrepancy. E di another papel na naman yun. Sedula, notaryo. Tingnan nyo po kaya ako pinapaliwanag yan. Nung sumali si Juan, bumili yan ng isang bag, gumastos yan. Bumili rin si number 2 ng isang bag. Si number 3, isang bag. Lahat yan, tigi isang bag. Ikaw lahat yan eh. Ang laki na ng ginastos mo, notaryo. Kawawa naman yung tao. Di pinagbabayad nyo pa. Ganun sa ibang kumpanya eh. Kami walang bayad at walang pahirap. Walang notaryo. Pag tinanggap yan, ikaw na lahat yan. Walang pahirap. At yung pangalan mo, ma'am, na mali ang letra, ilapit mo lang sa cashier yung OR mo, isang pindot, bago na. Walang pahirap. Siyempre, kawawa naman yung tao. Kaya nga sumali yan, naghahangad na yumaman eh. Pahirapan mo. Kaya ibang mga tao, yung mga nagne-network, dahil di lang makuha yung cheque, dahil pahirapan lang, umaayaw eh. Yun lang ang batayan nila. Ayaw ko na dyan, ang hirap pala. Pupunta lang ako, ID ko, hindi lang major ID, hindi ko na makuha cheque ko. Diba? Maraming ganon. Kami wala pong pahirap. At buenas nga host kayo sa amin eh. Wala kaming mga affidavit of identity, walang affidavit of guardianship, walang affidavit of discrepancy, walang problema po sa mga pangalan. Maliwanag ko ba yun? At ang maganda sa amin, yung cheque namin, Union Bank. Lahat ng Union Bank, kahit saan nyo ipalit, pwede. Walang charges. Maraming kumpanya, pag pinalit mo sa ibang branch, charge ka 100. Kung ang cheque mo 450, magta-taxi ka pa, tapos ipalit mo yung cheque mo. Babawasan 100, yung 450 mo, 50 na lang. Kawawa ka naman. Ba't ka ba nagka-cheque? Nagpasok ka na ng tao. Kumita ng kumpanya, may bumili, kaya ka nagka-komisyon, may kinita na yung kumpanya eh. Pati ba naman yung cheque mo, pahirapan ka pa? Tsaka idagdag ko, no? Tingnan mo ha. Kung ako po yung kumpanya, okay? Okay, balik ta rin natin. Ikaw yung kumpanya, pwede kang sumali ng maraming pangalan, tas ngayon kailangan ng affidavit of identity. Kaming mga dealer, pagkasali kami, sa labas kami magpapa-affidavit of identity. Tama po ba? Kung ikaw kumpanya at ako abogado ko, nalaman ko kumpanya ni ma'am, kailangan ng affidavit of identity. Gusto ko yung mga nagpapanotaryo, sa akin na lang para makuha ko yung income. Ngayon kausapin kita, ma'am. Ma'am, gusto ko, pwede ba yung kumpanya mo? Ako yung abogadong tatayo sa loob ng kumpanya mo para lahat ng tao nagpanotaryo sa akin para hindi na lumabas. Ngayon, ma'am, bago ka pumayag, magkakaroon kaya tayong kasunduan, wala? Oh. Hindi mo ako papayagan na ako pumasok dyan at ako ang kikita ng malaki nang hindi ka kumikita. Hindi mahirap. Kaya tingnan mo kapag meron kang alam na kumpanya na may abogado sa loob, matakot ka na. Kasi ang notaryo, 50 pesos. Maaring hati sila ng abogado at kumpanya, kaya ka nga pinayagan eh. Di kawawa ka. Wala na, pwede naman palang walang notaryo. Ba't pwede sa amin? Ba't sa ibang kumpanya meron? Para-paraan lang yan ng kitaan. Meron nga akong kausap na abogado eh. Ang sabi niya, gawa-gawa lang daw yun. O kaya ang sabi niya, style. Kasi naman, yung 50 pesos, kung 1 million ang member mo, magkano na yan sa 50 pesos lang? 50 million yan, malaking pera na yan. Identity lang, wala ka namang nilabas na product. Malaking bagay sa kanila yan. O tayo, wala. Okay? So ang point ko lang, walang pahirap dito. At ang maganda sa atin, ang cheque namin good for 1 year. Maraming kumpanya, lahat sila ang cheque good for 6 months lang. Pag nagka-cheque ka, 6 months and 1 day, hindi mo na makukuha. Still check. Sa amin, good for 1 year. Sample, sumali ka, nagka-cheque ka 30,000, nag-abroad ka, after 11 months, bumalik ka. Pagbalik mo, yung cheque mo, luma na, still check na, 6 months lang eh. Alam mo yung cheque mo na 30,000, papalitan namin ng bagong cheque, papalitan namin ng bagong date, bayad ka lang ng service charge, 50 o 100 pesos. Ngayon yung 30,000 na cheque mo, ibibigay namin bago ang cheque, bago ang date, ipalit mo sa Union Bank, iuwi mo yung pera mo, yung cheque mo. Bakit? Karapatan mo yan dahil sweldo mo yan eh.
Ba't ka ba nagka-30,000? Nagpasok ka na ng tao eh. Tama? O balik ko tayo. Maraming sumasali sa amin 7. Okay? Alam niyo kung bakit maraming sumasali ng 7? Ito yung sagot ha. Ang trabaho ng marami sa trabaho ng isa, lahat ng pagod parehas lang. Pero, iba ang kita ng isa sa kita ng marami pag 7. Alam mo ba, pag 7 sinali nyo, pwede kang kumita ng 7 300,000. Yan po yung 2.1 million kada buwan. Kaya, maraming nagmimilyon sa ganito sistema ng negosyo. Kaya nga yung mga nasalihan ko, puro milyon ang cheque ko. Bakit? 7 ang sweldo ko dun eh. Parehas lang ang trabaho ng marami sa isa. Paano ko napatunayan? Sali ka. Kailangan mo ng kaliwat kanan. Meron na si 2 and 3. Si 2 naman para kumita, kailangan kaliwat kanan. Meron na si 4 and 5. Si 3 para kumita, kailangan kaliwat kanan. Meron na si 6 and 7. Yang tatlo na yan, lagi na magkakacheck yan. Ano lang gagawin mo? Si 4, bigyan mo 2. Si 5, 2. Si 6, 2. Si 7, 2. Yung tagalawang ibibigay mo, 8 tao lang yan, 8. Pag yung 8 na yan gumalaw, yan na yung magiging 7 ang check nyo. Kaya, pwede ka nang kumita ng 2.1 million kada buwan. Tingnan nyo po ito ha. Si 7 para kumita, kailangan kaliwat kanan. Bigyan mong kaliwa, bigyan mong kanan. Kada bigay mo papares. Kada pares, check 7, check 3, check 1. Bakit? Naalala nyo ba na magkakadugtong yung number? Yun ang kagandahan nun. Isang bigay, tuhog sila lahat. Kaya maraming nagmumultiple head sa amin. Kaya maraming sumasali ng 7. Tsaka ang laki ng kitaan, no? Alam nyo ba, pag sumali ka ng 7, ito lang naman yung gagawin mo kung naengganyo ka sa negosyo namin. Bibili ka lang ng 7 bag, 7,799. Ang 7,799, 54,593 lang. Yan lang yung puhunan para kitain mo yung 2.1 million. Actually, di puhunan yan. Bumili ka lang, oh. Bumili kang tricycle, motor mo lang yan. Magtayo ka ng McDo, mahal pa yung aircon na yan, oh, split type. Pero hindi kumikita ng ganito ang McDo at tricycle. Yan, 54 lang, oh. O dahil sumali ka ng 7, edi bibigyan ka ng kumpanya ng 7 bag, 7,9360. Ang 7,9360, 65,520. Yan yung product na ibibigay po namin sa'yo. Dahil sumali ka ng 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pangalan mo. Yung pang 7, anak mo. O 2 lang kayo sumali nun, di ka pa nag-invite, wala ka pang ginagawa. Dahil sumali ka ng 7, tanong, ilang 1,000 na ang lalabas? Ilang 1,500 na ang lalabas? Wala ka pa namang ginagawa, sumali ka pa lang ha. Pero may cheque ka na sa 7. Sa Biyernes, magkaka-cheque ka ng 13,500. Yan yung cheque mo sa Biyernes gross. Sa 7 sinali mo. Tingnan mo naman, naglabas ka ng 54, nagkaroon kang cheque 13,500. Bawas mo 13,500 doon, edi 41 na lang, para ka lang nag-iPad. Bumili ka tricycle, may 13,500 ba? Magtayo ka ng Mercury Drug, may 13,500 ba? Tayo kang Jollibee, may 13,500? Wala. Sa amin, bumili ka lang ng 54, may product na 65, may 13,500 na cheque. Pag tinotal mo nga yan, 79,000 yan mahigit eh. Yan yung kapalit ng 54,000 na inilabas mo. Bili mo, nagbayad ka ng 54, kukunin mo 79,000. Anong lugi doon? Bakit ko pinapaliwanag yan? Marami akong kausap na negosyante, yan ang laging tanong, ROI. Return of investment. Pag ako ba nagtayo ng McDo, kailan ko mababawi puhunan ko? Yan po yung ROI. Sa amin, bili ka ng 54, balik na yung puhunan mo, 79 bumalik ko. Tapos 2.1 million pakitaan. Then laki nun. Alam nyo no, magnegosyo kayo ng tricycle. 70,000 na motor, 30,000 ang sidecar. 100,000 nga puhunan mo eh. Kalahati lang yung 54 oh. Ang masakit sa 100,000 na puhunan mo, 100 pesos a day lang ang boundary. Ang 100 a day, 3,000 a month. Tanong, kung 3,000 a month ang kinikita, kailan mo mababawi 100,000 mo? Bago mo yan mabawi, 3 years and 3 months. Tanong, after 3 years and 3 months, ano na kaya itsura ng tricycle mo? Super laspag, sira baterya, sira makina, sira tangke, sira upuan, sira shock, sira gulong, sira sidecar, sira ulo yung driver, pati may-ari na sira na. Lahat kayo nagulo na, oh. At ang masakit, 100,000 na puhunan mo. Every year, nire-renew yan. Yung 54, wala naman eh. One time lang. Di ayos. Tama? Ngayon, no, kung naengganyo po kayo sa negosyo namin, eto pa'y maganda, no? Patapos na po tayo. Pag naengganyo kayo sa negosyo namin, eto pa'y maganda. Kaya magaan, kasi wala kaming kota-kota dito. Kaya ang bilis kumita sa amin, ang bilis yumaman, kasi wala kang ihihit na obligasyon. Walang kota. Marami sa labas may kota. Lalo pag meron kayong narinig na kumpanya, every pair may gagawin product, kota yun ha. Maraming kumpanya, kada pang 5 pares, ginagawa nilang product, hindi pera. Talo kayo doon ha. O dahil wala kaming kota, ikaw bahala kung kailan ka sali. Sa Jinga Diyos, kahit wala kang ini-invite, pero nagkakapares, check ka, walang kota eh. Hindi ka nagbebenta-benta, nagkakapares, check ka. Hindi ka bumibili, nagkakapares, check ka. Kasi walang kota. Sa ibang kumpanya, bago kumita, magbebenta mo na, bumili mo na, mag-invite. Pag di mo nagawa yung kota, hindi bibigay check it. At sa ibang kumpanya, dahil may kota, pahirapan, dahil pahirapan ng uuto. Alam mo, Mari, ang ganda-ganda mo, hindi naman totoo.
Diba? Para lang sumali. Tama? May kota kasi sila, may hinahabol. Sa amin, dahil walang kota, pagandaan nyo lang po yung 7799. Kailan? Kayo po bahala. Kayo bahala kung sasali kayo o hindi. Wala namang kota, kaya walang pilitan. Kung naengganyo ka, pwede kang sumali ngayon, bukas, 1 buwan, 1 taon, 5 taon, 10 taon, 20 taon, o kaya bago ka mamatay, doon ka sumali. Bakit? Wala namang kota, walang pilitan. Tsaka ang tibay mo naman, ikinamatay mo pa yan. At kung gustong-gusto mong sumali pero kapos ang pera mo, hindi mo kaya 7799, pero gusto mong yumaman, o para gumaan yan, bigyan kita ng tip. Para makasali ka at hindi ka nahirapan sa 7799, pwede kang humanap ng kahati, pwede yun. Hati kayo sa bayad, hati kayo sa produkto, tig-6 na boxes kayo. Okay? Hati kayo sa trabaho. Pag kumita, hati rin kayo. Pag kumita, isali mo na yung kahati. Pag dalawa, hindi mo kaya, pwede mong gawin, hanap ka, 4 kayo, hati sa 7799, o magaan na yan. Ang problema, 4 na, hindi mo pa rin kaya, pwede mong gawin, hanap ka, 10 kayo, hati sa 7799, ang gaan na yan. Ang problema, 10 na, hindi mo pa rin kaya. Eto, huling tip ko sa'yo, ano yon? Humanap ka ng 7,799 katao. Tig-pipiso po kayo, hati-hati kayo sa 7799. Pumunta kayo sa Ortigas Center, kala may EdSupport. Eto pa masakit, piso na lang binigay, nagwawala-wala pa. Bakit? Tanong siya ng tanong, kanino daw ipapangalan yung cheque? Tusukin kong ilong mo eh. Nag-aaway pa, sino ba magbubuhat ng isang bag? Ang dami nyo nga oh. Isang kurap mo oh. At alam mo kung ganyan kayo karaming sasali sa opisina namin, hindi ko kayo papayagan. Bakit? Ang office namin, 27 floor, mataas po. Alam nyo ba ang elevator namin, 20 katao lang ang capacity, 20 katao kasya. Ang dami nyong aakyat, ang elevator, akyat baba, masusunog ang motor, tapos isang bag lang pala bibilin nyo. Ito pa malupit, ikaw yung taga-sundo, ikaw operator, ano ka, nag-joyride pa? Antibay mo. Linawin ko po, no, kapag kayo po mag-invite ng tao, eto sekreto, ano yon? Wag nyo sabing may bayad na 7799. Pag sinabi mo may bayad 7799, 10 taon na hindi pa kayo magkikita niyan. Totoo yun. Pangalawa, wag nyo sabing nag-invite ng tao, kala illegal recruiter tayo. Pangatlo, wag nyo po sabihin yung salitang networking, ang dami kayang napaso dyan. Lalo ngayon, nauso si Aman Future sa Mindanao, nagpapatayan na. Nahuli na nga daw yung si Aman Future sa Malaysia. Siya po yung nagtakbo ng 12 billion pesos na pera ng mga tao. Nagbenta ng kalabaw, nagbenta ng bahay, lupa, mga ari-arian, nagbenta pa nga ng asawa eh. Hindi lang ako nakabili. O ngayon, nasaan? Walang kapalit oh, bibigay mo yung pera mo, wala, usapan lang, tiwalaan, walang resibo. O nasaan siya ngayon? Bawal yun, scam. Okay, o ngayon kung kayo naengganyo sa negosyo namin, hingi lang po kayo ng application form sa nag-invite sa inyo. 2 kopya po ito. Yung kopya na yan, isang puti, isang green. Sulat ka, babakat sa likod, carbonize po kasi. At kung magpipil up kayo, i-correct ko ha, meron pong mga boxes dyan sa taas. Meron dyan sa boxes kayo magpipil up. Meron dyan nakalagay na surname, first name, middle name. Please, pakibuo po ang middle name. Maliwanag ko ba? At linawin ko, meron pong nakalagay na gender sa gilid. Yung gender, yan po yung sex. Yung sex naman yan po yung male or female. Maliwanag ko ba? Stricto kami sa sex. Bakit? Kanina lang bago ako pumunta dito, may nakita ko sa office, nagpipill up ng sex. Ang nakalagay sa sex, 3 times a day. Ang takaw. Kaya mo ba yun, sir? Ano ka, addict? Male or female, nilagay mo 3 times a day? Meron pa ako nakita nung nakarang araw, nakalagay sa sex niya, everyday. Anong everyday? Ano kasi machete, walang pahingat? Meron naman ako nabasa, naawa ko, laki pa nang nakasulat, ang nakalagay sa sex niya. No more, wala na ra. Sumuko na. Ikaw, ma'am, ayos pa? Ang asim mo. O, linawin ko, male or female, anong 3 times a day ka dyan? Maliwanag, oh? Linawin ko po rin sa inyo, no, bago tayo mag-iwahiwalay. 4 months pa lang po ang Jinga Juice. At ang masarap, 18,000 katao pa lang ang kasali sa amin. At ang maganda, karamihan pa nagpito-pito. At breaking the record sa history ng ganitong negosyo, yung multi-level marketing, Jinga Juice lang ang nakahit ng 18,000 katao sa loob ng 4 months. Lahat sila, 2 years na, 10,000 lang. Kami 4 months, 18,000. At ang maganda pa dyan, i-divide mo pa sa pito-pito yan, edi ang konti. Alam nyo ba, ang Pilipino po, 96 million po tayo. At alam nyo ba, ang 1% ng 96 million 960,000. Ito good news, wala pa tayo sa 1% na population ng Pilipino. Ang tao sa mundo, bilyon. Tingnan mo
Ang 1% ng 96 million is 960,000. Barya pa lang to konti, kahit nga alisin mo yung 9 eh. 60,000 wala pa tayo. E tandaan mo, 96 million tayo. At isipin mo, sa 18,000, ilan na ang yumaman? Eh, paano pa pag naging 20,000 yan? Paano pa pag naging 50,000 yan? Meron nga kaming napalagong kumpanya, napaabot namin ng 1.5 million na tao eh. Isipin mo, ano lang ang 18,000 sa 1.5 million na tao? Tuldok lang yan. At isipin mo, sumali ka, ganito number mo. Isipin mo, yung 1.5 million na yan, nasa baba mo. Tanong, anong dahilan di ka yaman kung nauna ka? Yun ang advantage. Kaya nga ako laging yung mayaman. Kasi lahat ng sinalihan ko, nauna ako eh. Di ba lahat ng sinalihan nyo, laging late kayo? Kailan ba kayo nayaya na 4 na buwan palang kumpanya? Madalas nayaya ka, 5 years na, 7 years na yung kumpanya. Kaya pag nag-invite ka, wala ka nang ma-invite. Wala na eh. Sagad na eh. Di ba? Eto, bago bata, sariwat. Kaya marami kayong mai-invite kasi hindi nila alam ang Jinga Juice. Tama? Kilala niyo po yung pinakamagaling na basketball player sa buong mundo? Bago tayo mag-iwahiwalay, sino po yung pinakamagaling na basketball player sa buong mundo? Si Jordan. Si Jordan ang highest paid nung panahon niya. 6 o 7 beses siyang nakapagpa-champion ng team. Siya ang laging MVP. Siya ang pinakamagaling na basketball player nung panahon niya. Pero si Jordan, tapos na ang karir dahil ibang panahon na ngayon. Bakit? Ang pinakamagaling ngayon si LeBron James na. Ilang beses na nagpa-champion yan. Siya ngayon ang highest paid. At si LeBron James, bata at bago. Linawin ko, ang Jinga Juice, bata at bago. Yan si LeBron James. Sino yung mga dating Jordan? O yan yung Forever Living. Amway, New Skin, di ba? First Quadrant, Uno. Yan yun, Vita Plus. Primera. Tapos na yung karir nila kasi tapos na yung panahon nila. Kasi it's Jinga time na, yun lang po yun. Kasi nga bago. Kasi ikaw nga, invitein kita ng Forever Living, di ka nasali. Kasi tapos na yung panahon nung malakas siya. Ngayon hindi na eh. Tandaan nyo, panapanahon po yan. Panahon na po ng Jinga Juice ngayon. Kasi tingnan mo invite ko kayo dyan sa Uno o kaya sa Forever Living. Hindi na kayo sasali kahit di ka kasali. Eh lahat ng tao alam na eh. Ano point ko? Sino pa mapapa-oo mo kung ikaw nga hindi na naniniwala na? Eto bago. At ang masarap, eto masarap. Kami may-ari, kami nagtutok. Bili mo, kami may-ari, kami nagbabayad venue, kami pa nagtutok. Tanong lang po, sa dami ng nasalihan yung ganitong kumpanya. Tanong, kailan nyo nakita may-ari? Kailan nyo nakabiruan yung may-ari? Kailan kayo napatawan ng may-ari? At ang pinakamasakit, kailan nyo napagpaliwanag yung may-ari? Wala. Madalas lang sila kubra-kubra. Bakit? Sila nagtayo ng networking company dahil sila negosyante, hindi sila networker. Ang habol nila, yumaman. Wala silang pakialam sa tao. Kasi nga, hindi naman sila networker. Hindi nila alam yung puso ng tao. Gano'ng kahirap mag-network. Tama? At ito masakit dahil hindi sila marunong mag-network, hindi nila alam paano i-solve kung anong problema. Tingnan nyo, maraming kumpanya, ang daming mga murang produkto sa labas. O ba't di nila na-solve yun? Hanggang ngayon, daming mura. Di ba? So yun ang advantage sa atin dahil kami networker at kami gumigera, kasama nyo kami sa pagyaman nyo. Biray mo 10 years kong binuno yung pangalan ko para maging Gary Norman. Ngayon gagamitin mo lang sa isang iglap. Mag-i-invite ka lang tapos ako magkukonvince, ganun lang kasimple, na sa amin pinaghirapan namin ng todo. Na kami ang nagtutulong sa'yo para mapa-oo, kami ang may resulta eh. Siyempre, hindi ka marunong magpaliwanag, wala ka resulta, hindi ka pa yumaman sa ganitong industriya. Dahil wala kang kakayahan at kulang ka sa mga pagkukonvince, kami nagagamitin mo eh. Tingnan mo, pag napa-oo natin yung dala mo, sasali sa'yo di ikaw kikita, ano point ko, yung may-ari tumutulong ngayon sa pagyaman mo. Ang masarap kami, kaagapay mo sa pagyaman mo. Maraming kumpanya, laging nasa office lang yung may-ari niyan. At ang masakit, yung opisina nila, hiwalay pa doon sa marketing side nila. Okay? So ito, tutulungan namin kayo. Kami may-ari, kami tutulong sa inyo mag-convince. Maliwanag ho ba? Ano lang point ko? Nabibili namin yung mahal kasi tapos na ho kami magpagod. Sana kayo rin ho, makuha nyo yung mga pangarap nyo. Ito nga parehas din kami tigis ang cellphone. Ganito ho. Kapag meron ho kayong Toyota Vios, ito ho yung kotse nyo. Ito po yung Berto. Kapresyo ho ito ng Toyota Vios nyo. Cellphone lang ho namin. Ano point ko? Minsan nasaktan ho kami. May mga tao na makikita yung ganitong opportunity at kami nakikita nila na nagbago ang buhay. Hindi naniniwala eh.
Minsan makukulit, mayayabang pa. Lahat naman ng tools niya, cellphone lang namin. Iba nga, baliw na sa iPhone 5 eh. Di ba? Ano point ko? Makukuha nyo yung mga dapat nyong makuha at kunin nyo. Kaya ako sinasabing may mga ganitong relo na milyon ho eh. Mga ganitong cellphone na mamahal. Ito ho ang pinakamahal na cellphone sa buong mundo. At ganito ho yung sumunod na pinakamahal na relo sa buong mundo. Nakukuha namin, mahal, mukhang robot, meron palang ganun. Na huwag kang ma-focus na pinakamahal sa'yo, tag-viewer. Dahil may ganito na hindi mo alam. Kunin mo yung pangarap mo. Ganito yung suot nila Ding Dong. Nila Richard Gutierrez. Di ba ma'am, parang ako rin si Ding Dong. Siya si Richard Gutierrez. Ako ma'am, pag nag-doorbell kay Ding Dong, ano point ko? China-challenge ko kayo na nagawa nga namin, technician siyang computer, ako Electrolux. Nagmumotor kami parehas. Mamaya paglabas nyo, makikita nyo, puro brand new kotse namin dyan. After 10 years, sige ma'am, walang problema. Gusto mo, kandong pa. Diba? So, ma-challenge kayo, dalawa kamay ko, dalawa kamay nyo. Pag gagawin natin ganito sistema, ginawa ni Lord to, dalawa, ba't Adan, nagparami. Successful, lahat tayo, anak niya eh. Kaya nyo rin, maniwala ka lang. Huwag kang papayag na mahirap kang pinanganak, mamamatay kang mahirap. Ang tagal mo na buhay, binigyan ka ng chance yumaman, pero makulit, negative. Di ba? Pagdating ng hukom, patay tayo dyan. Lord, namatay ako, hindi mo ako pinayaman, sisihin mo si Lord. Pagalitan ka ni Lord, anong di pinayaman? Tagal mong nabuhay sa mundo, binigyan kita lahat ng pag-asang yumaman, di ka lang naniwala. O di ba? Nilabas ko sweepstick, di ka naman tumataya eh. O nilabas ko loto, ayaw mong tumaya. Binigay ko nga sa'yo si Willie, Wawawi. Hindi ka sumasali. O ngayon, binigay ko ang Jinga Juice para yumaman ka. Hindi ka pa rin naniniwala. Ngayon, sisihin mo ako na hindi kita mahal. So, lahat tayo anak ng Diyos, lahat may karapatan yumaman. Okay? Magdala ho kayo ng mas marami. Alam nyo, magdala lang bawat isa sa inyo tigalawa. Kami po magpapa-snack, kami magtotok pag sumali sa'yo. Mag-invite lang ho kayo dito. Aayusin lang natin ng todo yung upuan para medyo may upuan pa dito at sa gitna para punong-puno ho. Okay? Okay ba sa inyo? After 2 weeks, balik kami dito. Pero mag-invite ho kayo. Okay ba sa inyo? Para yumaman tayo. Ang masarap, balik kami dito. Okay ba? Oho. Oho. Ang maganda pa dito ay yung check-in natin, natatransfer po yan. Ha? So, pwede nyong ipamana. Kung doktor ka, hindi, yung anak mo hindi sigurado magdodoktor. O maraming salamat po, lalo sa mga nakabiroan namin. Thank you po ng marami sa inyo, ha? At salamat sa mga nakabiroan ko. Salamat po sa inyo, mama. Salamat, ha? O, salamat. Sige po. O, kung may tayo, sige, okay lang tumayo. Kayo po, no, kung gusto nyong pumunta sa office, Monday to Saturday bukas, gusto nyo pumunta doon kasi check-in day bukas, Friday. At maganda, kung marami na tayo dito, magtatayo tayo ng opisina. Baka may gusto mag-apply ng center ho dito. O, salamat po ha. Thank you.